Ngayong gabi sa Giorno. Ang hudikatura! Handa akong humarap anytime. Pag sinabi ng mga abogado ko, go, ako po ay go-go. Day 40 ng impeachment trial. Ito ang sinasabing moment of truth para kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Nakumbinsi kaya niya ang mga senator judges sa kanyang naging testimonya? Bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka. Napaniwala naman kaya niya ang sambayan ng Pilipino? Dapat, kung ano yung judgment, tanggapin niya na lang. Ang pangatlong pinakamakapangyarihang opisyal sa Pilipinas at punong mahistrado ng hudikatura, sumalang na sa kanyang sariling impeachment trial. Even if he's acquitted, he will have no choice but to resign dahil it's very heavily damaged goods. Himayin natin ang mga issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Lahat ng yan ngayong gabi. Ako si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Nakakita ka ng NPA ngayon, papatayin mo pa siya. 2 known Mangyan leaders were lost. Ano ang estado ng laban ng pamahalaan sa mga pirata? Susunod na mitsa ng gyera, tubig. She is a loyalist farmer, right? Ano ang tunay na kalagayan ng Philippine labor force? Sa hinaba-haba ng prosesyon sa witness stand ng impeachment trial din pala ang bagsak. Ano nga ba ang nagtulak kay Chief Justice Renato Corona para tuluyan ng tumestigo? Maaga pa lang, nakaserap na ang mga kamera. Mga mamamahayag mula telebisyon, dyaryo, radyo, pati na rin internet. Lahat nakaantabay. Pero wala na yatang mas naghanda para sa main event sa impeachment trial sa Senado, kundi ang mismong akusado na si Chief Justice Renato Corona. Inihatid pa siya ng mga empleyado ng Korte Suprema papuntang Senado. Wala na dapat sana sa plano ng defense team ng punong mahistrado na iharap siya sa Senado. Mr. Chief Justice, welcome to this court. O bago mag-testify si Corona, sabi na nga ng mga West, they will give due deference sa ating Chief Justice. At kung ganyan, sa isang witness, medyo makukompose siya, medyo magiging relax siya, at mas magaling ang kanyang pagpapaliwanag dun sa mga discrepancy nakita dun sa kaibahan ng salin niya at sa mga deposito, sa mga pagmamay-ari niya at hindi niya pagmamay-ari. May I invite the attention of the parties? Nadehado kasi ang depensa nang tumestigo ang dating kasamang mahistrado at ngayon ombudsman na si Conchita Carpio Morales noong isang linggo. The BPI Tandang Sora account number 8104 is $3,513,348.47. Mayroon di umanong $82 accounts ang punong mahistrado na nagkakahalaga ng $12 milyong. Kapit sa patalim na raw si Corona, kaya't kinailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pwedeng lumusot siya na hindi siya kailangan mag-testify. No? Although sa tingin ko, kahit noon pa man, karapat-dapat lang talaga na pumunta siya sa harap ng Senado at magsabi na hindi ito totoo. At under oath yun. Hindi yung pwedeng media statement lang at lahat, di ba? It's about time na to be true to himself, to be true to the Filipino people, and mag-sorry kung dapat mag-sorry. Unless, I have kept stressing this, he can still pull off a Nixon-like checkers performance. Pag hindi siya naka-checkers performance, hindi checkers. Rene, checkmate. Are we ready with the trial? We are,
May I be request, Mr. Presiding Officer, to make a statement not only to this honorable tribunal but to the Filipino people. Pagkaupo ni Corona, isa-isa niyang sinagot ang mga isyu ng katiwalian na ibinabato sa kanya. Huwag tayong maniwala na itong impeachment trial na ito ay laban sa katiwalian. Sigurado po ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Isasama, I will not drag my family dito sa impeachment na ito. Kung sa kaaloob-looban ko, may katiting na dahilan na ako'y nagduda sa sarili ko na ako'y may ginawang mali or masama. Hindi ko po itataya ang buong pamilya ko. Ang napakabait kong may bahay, ang aking 3 anak, aking 6 na apo, at idamay lahat ng mahal sa aking buhay. Kung ako'y naniniwalang ako'y may kasalanan, hindi na po ako makikipaglaban. Siguro po'y nagbitaw na ako sa tungkulin sa sa simula. Malinis po ang aking konsyensya. At ito po ay sinasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Uulitin ko po, malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian tulad ng pinalalabas sa ibang sektor ng media. You cannot fight Malacanang. Magbitaw ka na lang sa tungkulin. Magiging tahimik na ang buhay mo. Wala nang maghahabol sa iyo. Ang pamilya mo hindi na masasaktan. Titigil ng panggigipit. Titigil na ang black propaganda laban sa iyo. At titigil na ang kasinungalingan. Sabi ni Ombudsman Carpio Morales, ako raw po ay may 10 million hanggang 12 million US dollars po sa 82 bank accounts. Wala po akong kilalang tao may 82 bank accounts. Ewan ko lang po kay Ombudsman Morales, baka siya meron. Nakakasakit po ng kalooban, totoong nakakainsulto na matapos kami magtipid at mag-ipon for almost 45 years, kami po ay tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay kung nakumbinsi ba ni Corona ang publiko sa di umano'y tagong yaman niya. Sa tingin nila, wala daw ebidensya sa kanila eh. Ba't nila pinasumpina si Chit? Ngayon may problema sila. Harakiri yun eh. Gatang panagpo sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking tataguyod at pagtatanggol. Na aking tataguyod at pagtatanggol. Ang saligang batas ng Pilipinas. Ang saligang batas ng Pilipinas. Sinaya ko na po ang buong buhay ko para sa inyo. Igalang ang judikatura! Swerte sa buhay, hindi ginagawa yun yung Pay po ang inyong kamay sa inyong teko. At para bagang ayaw niyo siyang pakinggan. Kung ayaw ko pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako eh, kaya lang... Granted! Handa akong humarap anytime. Pag sinabi ng mga abogado ko, go, ako po ay go. Let the witness answer. I've written name Conchita Carpio Morales. The power presentation is authorized by the impeachment court. Stamp certified true copy of the original on file. It refers to summary of U.S. inflows
of covered transaction from April 14, 2003 to December 22, 10 billion 2011. pesos kapalit ng Hacienda Luisita. Siguro ako nakikita nilang hadlang dyan. So tiwala na ma-explain ko at mapaliwanag ko lahat na kailangan dapat na ipaliwanag. Politics of trial ang tawag ni Corona sa nangyayari sa kanya. Ginigipit lang daw siya ng Aquino administration at hinuhusgahan sa isang trial by publicity. Tiwala na ma-explain ko at mapaliwanag ko lahat na kailangan dapat na ipaliwanag. Not be denied. Is the Balinares Santiago and also Tuwing alas 2 ng hapon, tumipigil ang mga taxi driver na ito para makinig ng kanilang paboritong palabas, ang impeachment case ni Chief Justice Corona. Ako po ay nandito sa impeachment court na ito upang tumupad sa aking pangako sa sambayanan na ako ay magpapaliwanag ng lahat. Kung ako'y naniniwalang ako'y may kasalanan, hindi na po ako makikipaglaban. Siguro po'y nagbitaw na ako sa tungkulin sa pulsa simula. Sa pagtestigo ngayong hapon ng pangatlo sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa, pinakinggan nila punto por punto kung paano niyang sasagutin ang mga ari-arian na hindi umano nailagay sa kanyang Statement of Assets, Net Worth, and Liabilities o SALN. Yan ang dahilan kung bakit ako ay buong loob na tumitindig dito sa harap ninyo at sa harap ng sambayan ng Pilipino na walang takot, walang nervyos, sapagkat sigurado po ako, sigurado po ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Kinlaro niya kung ilan ba talaga ang kanyang bahay, kondo at lupa. For 40 years po, kami ay nakatira sa parehong bahay na minana ko sa aking magulang. Kailanman the past 40 years, hindi kami nakapagbayad ng upa or amortization sa housing loan. Wala po kaming nabiling mamahaling property sa buong buhay namin. Tulad ng magagarang bahay sa exclusibing subdivision o di kaya'y mamahaling kotse o painting. At ito ay hindi ho exaggeration. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this impeachment proceeding? Yes, I do. Pati ang umalingas-ngas na di umano'y $82 accounts na isinawalat ni Ombudsman Morales noong isang linggo. Is that his fresh deposits, which means fresh deposits, they never moved, they remained in that particular account amounted to more than $12 million. Pero ayon sa ilang eksperto, nasunog daw ang depensa sa kanilang aksyon na ipatawag ang ombudsman bilang testigo. Bakit sila magtatawag ng witness na hindi nila alam kung anong sasabihin? Si Ombudsman Carpio Morales. So, kinol yung bluff nila, talo sila. Sa tingin nila, wala daw ebidensya sa kanila eh. Ba't nila pinasumpina si Chit? Ngayon may problema sila. Harakiri yun eh. Withdrawn the amount of 102,634.97 and sa PowerPoint na prinisinta ni Ombudsman Carpio Morales, sa 5 bangko nagbukas di umano ng dollar accounts ang isang Renato Corona. May $12 milyong daw sa mga dollar accounts na ito. What would these information include? Would you know? I said the suspicious transactions. No. Pero ang mas kahina-hinala ayon kay Ombudsman Carpio Morales, nag-withdraw at nag-deposit daw si Corona sa araw ng eleksyon noong 2004, pati na rin daw sa araw ng maisampa ang impeachment complaint laban kay Corona noong Disyembre. We noticed that
there were some accounts which were deposited in, let's say, a account, but on the same, let's say, 100,000, example only, but on the same day, the $100,000 were withdrawn in 3 tranches and transferred to 3 different accounts, X, Y, Z. I had a bit having difficulty trying to analyze. So I came up with some significant observations. Ito na raw ang endgame para sa paglilitis ni Corona bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Tapos na itong kasong to eh. Meaning, kung yan ang pananindigan ng defense, pwede nagsara na sila eh. With their kengkoy witnesses ang pananaw ko. Matapos magsara ang prosecution at sila pasara na, hindi natin alam kung sino nakaisip sa defense team. Call these witnesses na hindi naman nila nakausap, hindi naman nila mga kakampi. Kaya yan ang nangyari. Pero sagot ng depensa, umpisa pa lang daw ng testimonya ni Ombudsman Carpio Morales, alam na nila ang kanilang ginagawa. Sabi sa amin na siguro sumabog sa mukha niyo to na setback. Sa amin hindi. Hindi nga kami nagulat na may mga dala siyang dokumento because siguro mas magugulat kami kung umupo po dyan ng ating ombudsman at sinabi na wala siyang basihan o wala siyang hawak para sabihin may $10 million si Chief Justice Corona. Kinukwestiyon din ng depensa kung bakit napakadaling nakakuha ng dokumento ang ombudsman mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ang hindi lang namin inasahan siguro yung pagkaka-involve dito ng AMLAC because ang alam nga namin, pagka nag-investigate ang AMLAC, kailangan ng court order. And in some exceptional cases na hindi kasama ang impeachment, sa mga exceptional cases, kailangan pa rin ng AMLAC resolution. Tungkulin ng AMLAC, natutukan ang mga deposito sa mga bangko na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso. Umalma rin pati mga senator judges sa kung papaano ito napasa kamay ng ombudsman. Hindi siya dumulog sa korte kung hindi sinulatan lang niya at sumagot naman itong AMLAC na ito. Kaya pagtatanong ko ay, bakit hindi niyo sinunod ang sinasabi ng batas na kami sa Kongreso ang gumawa? Alam mo kasi may problema rin sa naikutan eh. Yun ang tinatawag na naikutan eh. Hindi ba? Naikutan yung bank secrecy law eh. Hindi directly violate eh. Merong dinaanan na I don't know how it came about. Maliwanag, yung impeachment ginagamit lang ng political tool. Hindi talaga impeachment in accordance with constitutional contemplation. It's a joke on our constitutional system which proclaims the rule of law. Kunyari, papapanagutin, yun pala hindi papapanagutin. Gatang panagpo sa ilalim ng Republika. Bakit tatago niya pagtatanggol? Na ating pagtaguyod at pagtatanggol. Ang saligang batas ng Pilipinas. Ang saligang batas ng Pilipinas. Kinaya ko na po ang buong buhay ko para sa inyo. Igalang ang judikatura! Swerte sa buhay, hindi ginagawa yun yung law Pay po ang practice. inyong kamay sa inyong table. At para bagang ayaw niyo siyang pakinggan. Kung ayaw ko pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako eh, kaya lang... Granted! Handa akong humarap anytime. Pag sinabi ng mga abogado ko, go, ako po ay go. Let the witness answer. I've written name Conchita Carpio Morales. The power presentation is authorized by the impeachment court. Stamped certified true copy of the original on file. May It we refers ask to that this- summary of U.S. inflows of covered transaction from April 14, 2003 to December 22, 10 billion 2011. pesos kapalit ng Hacienda Luisita. Eh siguro ako nakikita nilang hadlang dyan. So tiwala na ma-explain ko at mapaliwanag ko lahat na kailangan dapat na ipaliwanag. Nagsimula ang impeachment trial sa isang simpleng kaso ng di pagdeklara ng tamang statement of assets, liabilities, and net worth ni Chief Justice Renato Corona. Pero nauwi ito sa girian ng mga personalidad
na nadadawit sa samot-saring isyu ng katiwalian at pandaraya na animoy isang mahabang afternoon telenovela. Tiwala na ma-explain ko at mapaliwanag ko lahat na kailangan dapat na ipaliwanag mo. Wait a minute. The law states the position. A new account was withdrawn from the mother And account. how much was withdrawn from December 12 forward? President, just for the record. There are parties here who are being accused, maligned. I said, let the Chief Justice proceed. Bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka. Si Senator Judge Serge Osmeña walang nakikitang mali sa ginawa ng Ombudsman at AMLAC. Hindi naman kailangan ng authorization from the depositor under the AMLA. Ang kailangan ng AMLA is na there's already probable cause at saka may court order. So the AMLA mandates that may kosa, pagkatapos pinuntan ho ninyo yung husgado at humingi ng permiso to get the information. And well, sobra naman yun, no? Because normally, masking sa mga iba't ibang bansa, hindi mo naman winawarningan yung mga terorista na, hey, we're about to enter your bank account. Bigyan mo ng warning, hindi mo mawawala rin yung kwarta, no? So this is something we will have to debate and decide on. 3 batas ang tinutukoy ni Senator Osmeña na maaaring pumangibabaw sa mga kapangyarihan ng Ombudsman. Ang Foreign Currency Deposit Act ng 1974, ang Bank Secrecy Law ng 1955, at ang Anti-Money Laundering Act ng 2003 o AMLA. Ang unang 2 batas ginawa upang proteksyonan at hikayatin ang mga Pilipino na mag-impok sa bangko, habang ang AMLA naman ay ginawa laban sa mga terorista, drug lord at money launderer o mga taong nagtatago ng salaping hindi legal ang pinanggalingan. Habang pinagtatalunan sa Senado kung nagiging mapanghimasok na ang ating mga batas kaugnay sa pagbabangko, sa Amerika naman, mayroon ng regulasyon na nag-uutos sa bawat mamamayan na ideklara ang kanilang foreign bank accounts. June of this year, there's going to be a large exposure in Switzerland. The Union Bank of Switzerland, in cooperation with the Department of Justice of the US and the State Department, is going to reveal for the first time ever, the wealth of Americans who kept their money abroad and for non-payment of taxes. Simple lang naman ang argumento ng marami. Ang walang tinatagong baho, walang dapat ikatakot. Pag ito hindi naparusahan si Rene Corona, lahat naman darambong sa atin, magpo-foreign currency deposits na lang. We don't want that. Balak na ngayon ng Kongreso ang amyendahan ang Anti-Money Laundering Law. Ipinapanukala na maaaring busisiin ang accounts ng mga akusado sa mga kaso ng trafficking, bribery, counterfeiting, fraud, malversation, forgery, environmental crimes, at financial terrorism. Yes, I think we have to harmonize that, and there's an international effort to adopt best practices. Dito lang po sa ating bansa, di ba, we're always looking for transparency, Freedom of Information Act, etc. Because the more transparent, para makita ng taong bayan anong ginagawa natin. No? Pero hindi na raw muna gustong questionin ni Corona ang legalidad kung papaanong nakuha ng Ombudsman ang mga dokumento mula sa AMLAC. Ang gusto lang muna niya ay sagutin ang issue ng di umano'y dollar accounts. To me, unless si Rene Corona will pull off a performance like that of Nixon in 1952 na pinesenta yung aso, checkers. Talagang yung talagang nakuha niya eh. So he has to pull off a checkers-like performance. Kung hindi, talagang good night.
bagay na sinubukang gawin ng punong mahistrado sa kanyang pag-upo sa witness stand. Bilang punong mahistrado ng bayan, bilang tagapagtanggol ng batas, hindi po ako makapapayag dito at ito ay hindi katanggap-tanggap sa akin. Ako po ba ay hadlang? Ako po ba ay sagabal sa kung ano o kung kanino? O dili kaya'y tinik sa lalamunan ng ninuman? So far po, lahat ng nakita ko rito, magbuhat nag-umpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, benggansa sa isang tao. Sa testimonya ni Corona, magkakaalaman na kung magkano ba talaga ang yaman ng punong mahistrado. So today, alam na natin how much Noynoy is worth, how much Binay is worth, how much the cabinet members are worth. Bakit dugong bughaw ang Korte Suprema? Anong kinatatakot o kinahihiya nila? May tinatago. Pero si Noynoy, openly, nilabas. Kaya to me, yun ang tamang direksyon, yun ang matuwid na daan. Maliwanag, yung impeachment ginagamit lang ng political tool. Hindi talaga impeachment in accordance with constitutional contemplation. It's a joke on our constitutional system which proclaims the rule of law. Kunyari, papapanagutin, yun pala hindi papapanagutin. Ang gusto lang pala mapalitan yung Chief Justice ng kanilang sariling Chief Justice. Ang pagtimbang ng mga senator judges ay hindi ang siyang tanging mahalaga sa testimonya ng Chief Justice. Pati rin daw ang sasabihin ng taong bayan may katumbas na bigat sa isinasagawang impeachment trial. It's not a trial by publicity. It's a public judgment. Oh, you mean to say you deprive people of making a judgment? A judgment does not have any bearing on him. Does have no legal effect. If that's what the people think, you cannot change that anymore. Whether the law will be on his side, or on the side of the public, that will depend on the outcome. Even if he's acquitted, he will have no choice but to resign dahil he's very heavily damaged goods. Marami ang nagulat sa di umano'y $82 accounts ni CJ Corona. Pero marami rin ang nagulat kung papaanong naging napakadali para kay Ombudsman Conchita Carpio Morales na makakuha ng dapat sanay confidential records ng mga bangko. Dapat na bang matakot ang sino man sa tila malaespiyang diskarte ng pamahalaan sa nagaganap na impeachment trial? I've written name Conchita Carpio Morales. The power presentation is authorized by the impeachment court. Stamped certified true copy of the original on file. Alam nating lahat ang pakiramdam na magkaroon ng pamahalaang bulag. Day 1. Pag-upo ng target shooter na si Pinoy sa Malacanang, minarkahan na niyang asintado ang kanyang target. Ang midnight appointee, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Chief Justice Renato Corona. Pananagutan ito. Tatalaga sa sariling? Sa paglilingkod sa bansa. Sa paglilingkod. Hindi na nga siya rito nanumpa, harap-harapan pa niyang binabanatan ang punong mahistrado. Sa kanyang pagtanggi na panagutin si Ginang Arroyo, inuubos ni Ginoong Corona ang dangal ng Korte Suprema. Hindi po tayo magpapamana sa susunod na salinlahi ng isang Korte Suprema pugad ng katiwalian. Kahit bugbog sarado sa mga hirit ng presidente, relax lang ang Chief Justice. Pero matapos maisampa ang impeachment complaint noong Disyembre laban sa kanya, nag-iba ang tono ni Corona. Haharapin ko ng buong tapang at talino ang mga walang basihang paratang na ito. Punto por punto. Tila si Chief Justice Corona na ang last Arroyo man standing.
Kalaboso si dating COMELEC Commissioner Benjamin Abalos, habang si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez naparesign ng hindi oras bago matuloy ang kanyang impeachment. Lahat sila kaalyado ni dating Pangulong Arroyo na ngayon nakakulong. Pero si Corona hindi raw susuko ng hindi lumalaban. Itinataya ko na po ang lahat dito sa labang ito. Ang aking pamilya, ang aking pangalan, ang aking katauhan, ang aking karangalan at dignidad sa laban na ito. Wala na pong atrasan. Hindi na bago sa kasaysayan ng ating bansa ang litisin ang mga nasa kapangyarihan. Pangalawa, ang corona impeachment na masasaksihan ng sambayanan sa humigit kumulang 1 dekada. Sa ganitong pagkakataon, mga abogado at media ang kadalasang nagpipiesta. A journalist should understand what are the stakes here. A journalist should understand the characters of the players in this event. This is the most important event of this season. Considering the public stakes in it. For one thing, it should be covered from the perspective of the quality of justice today, and we very well know that there is a large question on that. The no votes have it. Kasong pandarambong man ang dumali sa karera ni dating Pangulong Estrada, then again, ang mga tagong yaman kagaya ng dollar accounts naman di umano ang ibinabato kay Corona. On August 4, 2004, he deposited to the mother account $15,000. In Arab time, there was simply reporting, what I would call spot reporting. What was said, what was seen, what was felt, was reported. In this case, there is a reporting has gone in greater depth. I think the media having had experience of the first impeachment. Ngunit iba raw ang pagtatapos ng dalawang paglilitis. Natuldukan ang pagkapangulo ni Erap nang hindi buksan ang pangalawang envelope. Nauwi ito sa EDSA 2. Ito na ang ikalawang impeachment sa loob lamang ng 11 taon. Marami raw atraso ang presidenteng nagtalaga kay Corona sa pwesto, kung kaya't natural lang daw na siya ang pag-initan ng mga nasa pwesto ngayon. Katulad ng paggipit nila kay Ombudsman Gutierrez. Pero ngayon, tahimik na. Wala na nga nag-iimbestiga ng graft and corruption niya. Katulad ng panggigipit nila kay Pangulong Erap. Sa madaling sabi, yung mga politika lang ang nag-aaway-away, pero yung taong bayan, iba ang kapasyahan. Umani ng batiko si Corona sa kanyang mga naging desisyon sa Korte Suprema, lalo na sa mga kasong kinasangkutan ni Pangulong Arroyo. Kasama na raw dito ang boto niya sa makasaysayang pamimigay ng lupa sa Hacienda Luisita na pagmamay-ari ng pamilya ni Pangulong Aquino. That's a silly argument because Hacienda Luisita is, as you know, very minimal ang interest na nito. At saka, Noy before has no interest in Hacienda Luisita whatsoever. Minor lang. Hindi natinag si Corona sa mga akusasyong ito. Hindi rin niya binitawan ang pagiging punong mahistrado ng Korte Suprema. Kung kaya't lalo siyang nalagay sa line of fire ng Pangulong Noynoy Aquino. Kaya naman kasama na sa merienda ng mga taxi driver ang balitaktakan tungkol sa hearing. Corona, maraming pera si Corona, kaya tayong paikutin ni Corona. Alam mo, kahit totoo yun, pwede nilang palungkutin, ganun kasi ang mga attorney. Sa ngayon, unang-una, waste of money yan, di ba? Ang laki ng budget yan, almost 5 million, di ba? Siyempre, ngayon, ginagamit niya yung judiciary. Yung mga member ng court,
parang ginagamit niya na ngayon. Nag-rally sila, di ba? May prayer rally. Siyempre, yung trabaho nun, napapawasan. Pupunta siya yun Pupunta sa impeachment court Ano yung mga trabaho nila sa korte? Di nakatiwangwang yun. So, yun ang hindi maganda sa kanya. Dapat, kung ano yung judgment, tanggapin niya na lang. Di ba? Or either mag-resign o hintayin niya yung judgment. Corona ako! Corona ako! Okay, corona ako! Unlike now, in Arab's case, the issue of character did not really surface as well as in this case. Today, in the impeachment of Chief Justice Corona, I think the point that the issue here is character is clear to the people. They're not looking for degrees of guilt. They are forming their opinions on the basis of whether the Chief Justice has lost the trust of the people or not. Even if he's acquitted, he will have no choice but to resign dahil he's very heavily damaged goods. I, Renato C. Corona, hereby waive my right of confidentiality and secrecy of bank deposits. Any and all information that may show my assets, liabilities, net worth, business interests, and financial connections, to include those of my spouse. I am humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon, to join me in a moment of truth. Isusumiti ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kumpleto na ang pirmadong 189 waivers. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. And now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Order. Sinaya ko na po ang buong buhay ko para sa inyo. Handa ko humarap anytime. Pag sinabi ng mga abogado ko, go, ako po ay go. Let the witness answer. I've written name Conchita Capitula. The power presentation is authorized by the impeachment. Refers to summary of U.S. influx of covered transaction from 2003 to December 10 billion pesos kapalit ng Hacienda Luisita. Eh siguro, makikita nilang hadlang dyan si Tiwala na ma-explain ko at mapaliwanag ko lahat at kailangan dapat mapaliwanag. Makasaysayan ng corona impeachment. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang akusado ay ang punong mahistrado, ang pinakamataas na judicial officer ng bansa. Ang kanyang tadhana
nasa kamay na ngayon ng senator judges. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Jorno.